Hey, yo, what's up, what's up? Good afternoon, good day, good evening. Nasaan man kayong panig ng mundo, habang kayo'y nanonood, nakikinig kung saan man kayo, kayo ay muling nanonood sa aming episode 53 ng Lilac Lounge, the podcast. Mama Ria is out of the picture muna, and pagtiyagaan niyo muna to si Mama Grace, si Mama Dada at ako, of course. Today's topic, ang pag-uusapan natin dahil magpapasko na nila, pag-uusapan natin ang Paskong Pinoy nila. Dahil ako, nung bata ako, naranasan ko kahit papano, naranasan namin talaga yan. Nung hindi pa kami nagko-convert. Oo. Nung hindi pa kami nagko-convert. Natatanda ko, 5 taon, 6 na taon yan. Wala pa akong ngipin sa unahan. Kasi nga katoliko ang nanay ko. Naalala ko talaga ang Christmas tree namin. Tawag dito, DIY? Yung pise. Yeah. Yung ginaganon, naalala ko talaga yun. Nanay ko maraming poon, basta may Christmas tree yan. Tapos lagi may Christmas light. Kahit maliit ang bahay namin, pagdating ng Pasko, may Christmas tree yan. So, yun yung mga nagistan ko. Diba yung may bilin sa loob? Yes! Yes! Bagong damit. Kasi bago kailangan magsisimba. Tapos, Christmas party. Nung elementary, yun, hindi nakakalimutan. Mga exchange gift na parang, hindi ko makalimutan, parang masaya-masaya ka na. Yung candy na bilog, ano ba tawag doon? Yung gold. Balls. Oo. Money candy ba tawag doon? Money coin? Makakuha ka lang na masaya-masaya ka na. Money coin, oo. Mababaw lang kaligayahan ng mga bata. Yeah. Yung excited kasi di ba pag Christmas, yung may exchange gift, bago yung damit. Katulad nun, yung mga Christmas tree, mga DIY lang din. Yung ng ice candy, nalagyan ng iba-ibang kulay. Yun yung sinasabi. Oo. Nalagyan tubig. Tapos iba-ibang kulay siya. Colorful. Okay. Ganun yung Christmas tree na kon. Ay, naalala kasi ko walang yun. budget na pambili ng Christmas tree. Di ba? Ang mamahal ng mga Christmas tree. At saka wala pa namang nagtitinda talaga nun na ganun katindi. Wala pa namang mall nung time natin. Wala pang SM. Di ba? Ilang taon ka ba? Sa Makati yun. Dadayo pa tayo. Dumadayo diba, kami. Alam ko lang. Kayo? Palengke lang tayo. Palengke lang kami. Hello. Kami dumadayo kasi ang gagawin na yung magkakapatid nila nanay, sabay-sabay mamimili. Kasama kami magpipinsan. At least sila nakapag-mall. Nakaka-LL na sila. Hindi, SM Makati. Yung wala pang, yun. wala pang quad. Wala pang SM Makati. Isa sa OG yun. SM Makati Harrison. Oo, yung mga kasabay nun. Kasi SM Makati, yan yung mga nauna na SM, diba? So, doon. Fair Plaza. Ano yun? Fair Plaza tawag doon? I think so. Baka doon sa may Harrison din yata. Plaza Fair? Plaza Fair. Plaza Fair. Hello, binaligtad lang. Pag magkikick in na yung Christmas, kapag nilalabas na yung Christmas tree nga. Kasi ang toka niyan lagi sa akin. Ang decoration, yung ganyan. Ako na yan lagi. Tapos, sa school, ang gagawin, laging may pa-project na parol. Project, or, actually, karamihan na nga, hindi na project eh. Ang assignment mo, magdala ng parol, isa-isa kayo, dahil isasabit yun sa Oo nga. Diba? Correct. Tapos, anong isasabit, dapat pinakamaganda yung sayo, kasi honor. Yes! Diba? Kasi honor ka, so dapat maganda yung sayo. Pressure! Oo. So, kailangan may kapis, may so mga ganyan. So, dapat pinulay. Yung gano'n na foil ba yun? Dapat pinakamaganda yung sayo. Yung mga gano'n. Naalala ko, yung nabanggit ni Mama Grace, di ba, bago damit. Di ba kami magkasunod ni Joy, 2 years lang naman ang gap. Naalala ko talaga, syempre, magkapatid na 2 babae, lagi kami terno. Kambal. Kung ako, pink, lagi ang pink, yellow. Kaya nun, lagi, yellow kanya, ako yung pink akin. Kaya kilala ko si Pink 5. Yun lang, as in, kasi sa palengke yung bibili, sa Baclaran, lagi talaga, parehong-pareho. Kung may bulsa sa yung bukod sa bestida, yung parang gown talaga Yung may pabalon. Kasi talaga before, di ba? Di ba, yung may layer? Yes. Tapos di ba may bag din yan? Terno? Kasi daw lalagay pera eh. Yes! Yes! Napamaskuhan mo. Oo. So, parang kami jabuti na bag. Kasi mas bongga yung pang Pasko kaysa sa pang graduate eh. Oo. Yes. Nung bata kami, parang
hindi pa masyado yung gift giving. Yung parang sa amin, ang mga regalo lang usually nasa yung mga inaanak, yung mga ganon. Mm. Kumbaga nasimulan lang yung parang dapat meron kang regalo sa bawat isa. Siguro nagsimula na Mga lang area nag-work na ano eh. yung mga Yeah, ganon. mga area ng mga ninong, mga inaanak na yun eh. May sulat nga, hindi. Oo, yung ganon. So, ganon before. Ay, alam mo, ang namimiss ko nung nung bata-bata tayo. Yung mga the likes ng Paskuhan sa Imus. Yes! Yes! Mm. Kasi masaya OG! yun. Masaya yung OG! na yun. I'm sure makaka-relate kayo. Di ba pag namamasko, nangangaroling. Nangaroling din ba kayo dati? Oo. Oo, ayan. Lata. Again ha, hindi pa kami convert nun ha. So, mangangaroling talaga kami, nakasakay pa kami sa sidecar. At saka, in fairness Sure, noon, pag naka-sidecar pa kayo? nangaroling, oo, kasi nga, grupo sa barangay namin eh. Syempre, gagawa na kami ng tansan yan. Yung pipisain mo, tapos yung alambre. Diba? Ikaw gagawa niya, tapos ang tambol mo, yung ng gasolina, yung empty na galon ng gasolina, itatambol mo. Akala ko yung lang, hindi ba yung tin can lang ng gatas? Wala. Sa amin, tambol na. Kaya nga may sidecar eh. Nakakatuwa naman noon, talagang lumalabas yung mga tao para makinig sa kanta. At tinatapos yung kanta. Kasi parang ngayon, agad eh. Maligayang bati. Mabilisan. Akin na agad. Thank you. Hindi na tinatapos yung Thank kanta. you na agad. Oo. Thank you na kagad. Nakakatuwa lang balikan ng mga unang araw talaga na ang mga tao, they took time talaga to listen sa kanta mo. Tapos ikaw naman, syempre gagalingan mo dahil nagre-rehearsal pa eh. Parang ang pa-choir na eh. Tapos syempre, nakaipon na kayo, nakailang bahay na kayo. Tagbe 20 pesos kayo. Ang saya-saya mo na. Hindi kami nakakaipon ng ganyang kalaki kasi Okay. Hindi ko sheltered kami na yung parang hindi nakakalabas ng bakuran. So, ang caroling namin, within dun sa, lang namin, sa Sa loob, compound. dun lang. Boring. As in, Kami super. halihaw namin buong medisyon. Kasi Depende sa mga kapitbahay. Buti nga kayo naka-sidecar eh. Kami maglalakad lang. lalakad. Kami, Ngayon, pag may aso doon sa kapitbahay, syempre, iiwasan namin yun doon sa mga walang aso. Mga caroling. Tapos, pag magbigay sa'yo ng madami, laki pera, kinabukasan kakaroling mo ulit. Oo nga, babalikan mo, no? Oo nga. Babalikan mo, malaki magbigay doon. Tapos, pag tipong nakailan ng pagkakuha, ka na, masaya ka na, mga tig 5 piso kayo, tama na, uwi na tayo, bukas naman. Nagsosolo ako ng ng caroling nung bata ako. Kasi Iba? yung may kahati. Iba? Kasi nasa akin, pitya lang, di ba? Gagawa ka lang, pitya. Pipit-pipit mo lang yung Kayang-kayang tansan. gawin. Pati tambol, akin na rin yan. Basta galingan ko lang, Wow. G5 ang kanta. Maligayang Pasko, Aknina. Kaya Sa ba yung Basalo? anak to? Oo, kay baby to eh. Okay. Kasi bibigyan ka naman. At least hindi alam ng nanay ko, di akin ang pera. Di ba? Kasi Naghanap didiskarte buhay ka na ka. pala nun, ha? Oo. Kailangan eh. Kasi nga, may gusto kang mabili dahil magpapasko. Yun naman ang kabataan nun eh. Ang damit hindi ko na gusto nun eh. Ang sa akin, kailangan magkaroon ako ng bagong laruan. Yun man lang, mai-afford ko ba? Kung hindi afford ng nanay ko na bilhin nyo kasi medyo mahal yung gusto ko, ay di ako ang gumawa ng paraan. Mangangaroling ako mag-isa. Magtataka na lang nanay ko, saan ko mga pera itong batang to? Hindi niya alam, tumatakas ako nangangaroling mag-isa. May paraan nga naman. Correct. Parang, bait ko naman. Kasi hindi ako mihiling ng mga ganun. Pag ako lang yung matanggap ko ng Pasko, yun na siya. Kung wala akong matanggap. Yun nga. Kasi hindi naman din ganun karami yung napapamaskuhan namin. Kumbaga hindi ko na natatanda. Hindi mo naranasan ba magbahay-bahay? Nagbabahay-bahay kami, pero parang sa iyo nga, yung kakilala mo lang din. Hindi naman ganun kalaki mga binibigay that time. Kumbaga dahil... Yung mga napasko ni Dada. Halilito nang binigay nyo. Kasi I think malaki na yung 5 pesos. Malaking value na siya noong time natin Oo, ngayon. malaki na Di ba? 5 pesos. Laging Di ba ang 5 piso, pesos 2 nun? piso. Yung may kanto, di ba? Makatanggap ka na, masaya ka na. Oo. Laging piso, 2 piso, ganyan. Pero pag may 5 pesos ka, sino nagbigay sa'yo ng 5 pesos? Yung ganon. Kumbaga pag... Makaangat-angat na yun. Oo, yun. Sa panahon ngayon, nagtatago na yung mga tao kapag magpapasko na. Hindi na Kasi masyado, nga no? yun na nga sa practical na reason na rin, at least nung time natin, naranasan namin no, nabukas talaga ang gate ng malalaki ang bahay sa medisyon. As in, nakahanda na yung 5 piso, 10 pesos, kung kakilala ka, di 20.
Kung 20, susuka lang 5 depende. pesos, Kanino ka pero anak? okay na. Oo. So makikita mo talaga ang mga bata sa medisyon naglalakad na nakabago ang damit, Oo. terno-terno, kahit ang nanay Nagbabahay-bahay. karay-karay, ang anak okay lang. Minsan may pabaon pa yung apple, meron pa yung pabitbit na mga juice, bukod sa pera. So talagang well celebrated. At Hindi, saka pero sa nung Christmas time natin, spirit, hindi naman natin kasama mga nanay. Yung hindi, mga time natin, tayo lang eh. Hindi kasama Oo. mga nanay. Kami din. hindi, pero nakikita natin nung mga panahon na yun, may ganun pa. May ganun pang Pasko. Naranasan ko din magbahay-bahay noon. Eh, normally naman, pupuntahan namin yung kakilala. Kasi, syempre, pag kakilala ka, at alam na anak ka ni, yung ate Susan, malaking binibigay. Mm. Pag hindi masyadong kakilala, nahihiya ka magpunta eh. So, normally, pupuntahan namin talaga yung kakilala lang. Syempre, 20-20, masaya ka noon. Mga ninang nun dati, alam ko minsan may 50 lang eh. Mm-mm. Hindi ganun kalalaki talaga. Ayun. Oo nga, no? Mm. Mabigyan ka ng 20 ng ninong mo, okay ka na eh. Yeah. Masaya na. Basta, Malaki na meron kasi akong sa isang atin ninang. noon. ano dati? Marami ka na rin mabibili noon eh. Oo, kasi dati, di ba, ano ba ang bigay sa'yo? Dapat papel. Kapag papel, malaki na yon. Mm-mm. Oo. Between coin and papel, dapat papel ang bigay sa'yo. Tapos, hindi mo gagastusin kasi ang lutong, tuwid na Bago tuwid. eh. Oo. Pwedeng Bonus makahiwa. kapag ang bigay na ube. Di ba? Yun lang Oh lagi my Oo. goodness. pag ube. Yun lang naman ang mga hang-ups natin sa buhay, di ba, pera? Parang pera lang naman. Kasi masaya naman tayo. Wala lang tayong pera. Free money. Kasi bigay lang sa'yo. Oo. Oo. Yun. Ay, nako. Pero Looking feeling O ko, siya, forward. moving on. yung coin may kasamang candy. May mga ganun kasi, para kasi, Ala, oo nga. Oo, correct. Mm-mm. Kaya nasira ang ngipin ko. Nakaka-candy eh. Lintik na eh. mm, Yung ano, di ba meron pang cane candy? Lintik Mm. na. Grabe ako makaubos niyan. candy cane. Oo, candy cane. Binabaligtad ko lang naman. Ayusin mo na lang. Di ba Hindi meron ko tinatawag na tira-tira? Yung ubod ng tamis, tapos may mga siwang yan eh. Na kulay Oo, brown ba yun? nakakasugat No? nga Ang yun sarap-sarap eh. nun. Mga Ha? bula-bula. Oo. Nakakasugat. Masakit yun. Oo, ang sarap kasi. Kayo ba may na-modus na kayo ng nanay nyo noon? Na ako muna magtatabi ng mga napamaskuhan nyo? Common. Common. Common naman. Naalala ko pa itsura ng nanay ko. Nak, ako magtatabi niyan. Asaan yung kay Joy? Nay, kaya ko naman magtabi Ako may alkansya. Hindi. Itatabi ko muna magagastos nyo eh. Eto naman. Ikaw naman yung nabubudol naman ng mga anak. Kahit na di ba meron akong patabi sa inyo na gantong di ikaw bibigay ka ng konti. Di ba Oh. may patabi ako sa inyo na ganito? Oh. Pinamaskuhan ko ganito. So ngayon, Oh. kami na yung pinamaskuhan, ubos na nga feeling mo, pero hindi feeling mo na, dami pa rin patabi. Meron pa rin. Mga laruan na naalala nyo, yung during nung Christmas. Not much, kasi hindi rin kami, kumbaga, mga ganyan, yung mga toys, mga ganyan. Oo. Masyado eh. Ganito yan, nangaroling ako. Namasko pa. Hmm. Bibili na ako niya yung relo na may tubig sa loob, tapos igiganyan. Isushoot mo yung yung may butas na ganoon sa loob. Tapos, di ba na meron pang yung barel na yung may bala na waluhan, yung may pumuputok. Ayun, parang barel. Yung hilig ko talagang bumili ng mga barel na gano'n. At saka yung tumutulog, yung mga gano'n. Kaya ayaw ibigin din ng nanay ko yung pinamaskuhan dahil nga alam na ibibili na kung ano-ano. At saka nang paputok diretso yun eh. Kasi syempre, after a Ang week. New Year. New Year. Watusi. Yeah, yan ang namimiss ko. Diyos ko, namimiss ko ang ang imus. Pagdating sa tapos ng Pasko at saka bagong taon kasi nga talagang long weekend Holiday. yan. Tapos ang palengke as in puno, as in ang sikip. Tapos nagkalat na diyan yung mga kastanyas na amoy mo na malayo ka pa lang. Kanyas, yun. Oo, at saka yung pagkakahile-hilera ng mga apple, grapes, labasan na yung mga prutas diyan. Na Mabelo. yung pwesto sa palengke, di ba, nag-iiba yung landscape, yung dating paradahan, nagiging tindahan na rin, ino-open. Oo. Kasi nga, nag-giveaway sa dami ng influx ng tao na mamimili. Yung Christmas rush ng gano'n, namimiss ko talaga, sobrang nagte-thank you ako na, bago ako nag-abroad, naranasan ko lahat yan ng nung kabataan natin. Tapos pagpaputok season na, di ba, after niyan paputok, ay, grabe. Grabe talaga lahat ng napapaskuhan ko na mapupunta sa paputok. Feeling ko hindi ganun kalaki napapamaskuhan ko. Kasi alam mo yun, di ba pag namamasko tayo, parang ang umaasa ka na malaki ang bigay kapag may pupunta ka na sa ninang at ninong mo.
Yeah. Diba? Ako noon, parang isang pares lang yata ninong at ninang ko. Ay, dalawa Ako lang din. sila. Dalawa Ako lang. din. Tapos Isang laging ninong minsan at in ninang action ko. lagi. So wala akong Oo. malaking pamasko. Ako Ako din. Isang naman, pares lang din. Mm-mm. Diyos ko, ako talagang may ilang pares ako? 3. Sabi sa'yo. Kami? Eto naman. Oo. Hmm. Ang ano naman nito, nahihiya akong lumapit. Sabi ng nanay ko, ninang mo yan, ninong mo. Ninang mo. Nahihiya nga ako eh. Nahihiya ako. Ayoko talaga. Pero na lang ko talagang, alam mo yung ibinalot na, para kay Egay yan. Bigay ng ninang ni ano yan. Bigay yung mga ganon. Pero yung lalapit, hindi ko talaga hindi ko kaya. Wala. Nahiya ako. Wala. Isa lang ang ninong ko, dalawa ninang ko. Tapos parehong hindi ko pa nakikita lagi. Teka, ilan ang ninong ko? Ang dami Ako kong meron ninong. isa. Tatlo. Oh. Doon lang sa Kalsada ng Baguio. Yun lang din nagpapapasok sa akin. Kasi yung ninong Mm. ko, asawa ng tita ko, naghiwalay na sila. So wala na ako ninong. Oo. Ninang na lang talaga. Handa kayo ng bisperas, yung 24 na gabi. Yung noche, Noche Buena. hindi Noon masyado. dati. New Year kami. Kami New naghahanda kami Year. nung dati. Nung nag-convert na, parang ano na lang, kung ano na lang meron. Kasi nga, syempre yung kapitbahay mo, amoy ham kami. Kahit pa paano, magluluto nanay ko. Wag lang kami magmukhang kawawa ba. Pero syempre, ang todo talaga is yung New Year. New As in Year. todo. Kapag Yun after talaga, no? magpipa, Mm-mm. tutulog na lang. Hindi kami talaga Oo. Yes. nag-for. At saka diba, New Year kasi, yun ang pinaka nilulook forward. Gawa kasi ng reunion. Sa amin kasi may reunion. Mabagong taon. Ayan, naabangan dahil sa paputok. Mm-mm. Oo. At saka Kaya yung program. Yung reunion, may paraffle yan, may palaro. Oh. So, magkikita-kita yung mga magpipinsan. Siyempre, may pa-games yan. May paagaw bitin. Tapos, kung sino yung nakakaluwag-luwag, pipila lahat ng bata. Mamimigay ng yung galing sa Amerika. Oh, pipila na yan. Kamusta kayo sa Christmas party? Yun! Pasikatan, Hindi naman- pabonggahan ng bitbit. kasi hindi naman uso noon nun, parang 'di ba ngayon nagpapa-cater or nagpapa Oo. Jollibee na o order. Correct, Oo. correct. Dati Anong baon? pagandahan ng baon. Oo! Ang gusto ko lagi ng tosino. Oh. Ang fried chicken Tosino. Yes! Fried Fried chicken chicken. talaga. Tapos Oo. meron kang chocolate. Correct. So lang kami sesto. Oo, na gano'n. Oo nga, no? Tapos, di ba, hahawiin yung mga desk dahil nga, ando lahat. Ipapaikot. Sa Oo, tabi. paikot. Oo, tapos syempre may mga decoration yan na dala ninyo. It's either gawa ninyo. Di ba merong time noon na elementary tayo na may oras tayo na hindi na tayo magle-lesson kasi gagawa tayo ng sariling parol Yeah. natin. Tapos kung sino yung may pinakamaganda, yun ang isasabit sa may pinto. Di ba? Yes, correct. Kung sino yung Oo. ang goal mo lagi, may isabit ka sa pinto. 'Di ba? Oo. Kung tai-tai ka, doon ka sa likod tabi ng banyo yung parol mo. Yun, yung mga ganon. Sa likod. Tapos, naalala ko pa nung sa school, di ba pag Christmas May party na, Christmas syempre, program din. sa loob ng classroom, syempre, bago damit nyo yan. Mga pantalon natin, mga itsura natin nun, di ba? Tapos, pagkakain na. At saka yung mga palaro noon na nakakatuwa, yung mga lagi ang trip to Jerusalem. Di ba? Common. Kasi bago pa man mag-Christmas party, meron pang monito-monita. Yes! Oh my goodness. Yung bigla kang makakatanggap ng napkin, ng bato. Oo. Kasi may Oo. Something soft, something long, something Mm. hard. ang common na natatanggap mong regalo ng Christmas party, photo frame, At saka bimpo. bimbo, tsaka picture frame. Yun lagi. Naalala ko noon sa kapilya kami, nung ink na kami. Meron din kaming parang year-end Thanksgiving din. Meron pagsamba ng kabataan. Pagkatapos ng pagsamba, lagi namin nilook forward yung yung year-end na yan. Lagi kaming may pa-loot bag. Alam mo nun, apple, chips, chocolate, yung magna-chocolate, kung ano, basta maraming laman. So kaming mga bata, yung edad na yun, mulat na kami na lagi mong inilook forward yung year-end. Kasi may mga festivity May loot talaga. bag. Oo. At saka may mga program. Yun yung mga typical na Pilipino na magkakasama ang magpapamilya, karay-karay ang mga anak para manood ng program. May mga may mga drama-drama na pinanonood. Tapos may pakain.
Tapos nakabihis din naman kayo. Tapos picture-picture. O, kaninong pamilya to? O, next, ito namang family na to. Tapos i-frame mo na yon. So, one for the books na yon. Speaking of program, naalala ko noon talaga kasi meron kaming yung Christmas program nga. Yung ate noong kaibigan na, yung kaklase ko, siya, nagsasayaw talaga sa Japan. Mm. Ganoon. Mm. Tapos yun, hindi ko makalimutan yung namin. Ha? Production number? Oo. Tinuruan niya kami eh. Ano pa yun yung Pasko na, sinta ko, gano'n, may pag-ano-ano pa. So Nakakatuwa. Ang interpretation. saya. Eh, syempre, di ba may mga crush-crush ka doon, no? Partner-partner kayo noon. Ay, naku, Pero ako kasi, oo. Harot-harot. pero ako yung pinsan ko yung partner ko noon. Kaya, Ay, yung mga naging crush ko ng elementary, hello. Who you ay, wow. calling? May pa ganoon. Yung crush ko, hindi ako crush. It's not Kasi into nga you? daw, kasi nga, ang angas ko daw, maano na ako kumilos dati eh. Hindi nila alam, crush ko sila. Mas angas ka pa sa kanila. Kaya nga ako nagsayo ng Wala. True Blue, baby, I love you. Ayun. Ayun. So, memorable yung namin na yun. Galing-galing. Ang galing-galing yun. Pag mga may production. Ay, naalala ko grade 3 ako nun. Naalala ko talaga. That was the stupid me. Even, syempre pag mag-Christmas party, syempre, na kami nun, ang nanay ko, syempre wala ka nang kaming, syempre mahirap ang buhay. Tapos, meron kaming kaklase na may dalang, parang radyo, cassette. Yung cassette pa noon, cassette. Tapos ako, kahit wala kaming cassette, inoblig ako nanay ko na kailangan makahiram kami ng cassette kasi kailangan magdala ko. Bida-bida? Ang gaga kahit hindi kanya. Oo! Kulang sa pansin ang gaga. Alam mo yung parang, syempre nagdala akong cassette, may dala rin cassette yung isa. So dapat, pareho kaming may dala, pero dapat mas bongga, dapat patugtog ko. Yeah. Parang kailangan ko ng pansin. Pinatugtog ko, napakasakit ko yung Eddie. Sabi ng teacher ko, Hoy Perlas, ba't yan ang pinatutugtog mo? Chris, para lang kailangan papansin ka. The fact na wala kayong pera, tapos obligahan mo nanay mo, Nay, kailangan may kaset ako. Nanghiram pa nanay ko sa kapitbahay namin. Isipin mo yung ganun. Yeah. Kung sira yung batang. Para lang may pakita, madala. Oo. Best memory pa talaga nung yung mga lagi kami kasing officer, di ba? Lagi punta kami ng mga kung ano nung event. Magpapasko rin noon, laging hinahire yung mga mga officer ng DELPA para magano sa event. Mga ganyan. Di ba yung opening ng Paskuhan sa Imus, ganoon, may parada. Mga ganyan, oo. Ay, tsaka balikan nga natin yung Paskuhan sa Imus na yan. Talagang sobrang memorable nung ang nagpaskuhan sa Imus. Di ba noon pa yun sa may LTO pag ginanap? Yes. Di ba yun doon nagsayaw pa ang Guwapings? Alam ko doon yun eh. Kasi kahit sobrang kami, bilis, hindi dinadayo pa namin yan eh. Oo. Pupuntahin. Talagang pagdating dyan, ay comment maliksi. Even yung sa mga street lights, siya nagpauso talaga yun eh. Talagang nilagay niya sa memory ng mga kabataan noon kung ano ibig sabihin ng Pasko sa Imus. Paskuhan sa Imus. Di ba? Na TV din yun eh, na TV, na picture. Oo. Talagang nalagay tayo niyan sa o national TV talaga pag sinabing tapos ginaya ng mga taga-Pampanga. Correct. OG talaga. Kaya nga, di ba nag-i-stroll tayo, tinitingnan natin bawat barangay. Kasi pagandahan doon eh. Meron, may premyo pag sino pinakamagandang barangay. Naalala mo yung pondo na lang. Sa lamppost, yung mga poste, di ba may mga drawing pa nga talaga ini-effort ng iba. So parang ako bilang may Christmas light na umaandar, parol. Bilang bata nung Imus nung mga panahon na yon, thank you sa mga nakaisip talaga nun. Kumbaga tinan nyo, ang sarap balikan pag naaalala. Sana ibalik nyo yan, at least man lang yan ibigay nyo sa tao para yung memory ng kabataan ngayon dyan, maalala nila yung kultura ng Filipino na pagdadating sa ganyang hindi man ako Katoliko, pero talagang tumatak yan sa utak ko, napakagandang maalala na may ganyan sa bayan ko. Sobrang proud ako na sabihin taga-Imus ako. Sa amin nagsimula yung yung lantern na yan na pa-contest o Paskuhan sa Imus, di ba? Kasi every time noon, di ba? Dumadayo pa kami ng Imus before para lang umikot. Tapos titignan namin mga barangay. Ikot lang kami that time. Di ba minsan sabihin natin, ay, itong barangay na to,
tamad Walang budget. yung, tamad tong Kapitan. kapitan nito. Oh, yeah. Walang Oo. oo. Hindi katulad Walang budget. nitong susunod na barangay, para nang nagliliyab na sa sobrang liwanag. Ang ganda-ganda, kumukuti-kutita. Ang saya. Tapos meron pang pa-finale bago ka mag-exit. 'Di ba? You are exiting this barangay blah blah blah. Or Alam mo you are na, entering this barangay alam mo na kung sino mananalo eh. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Nakakadagdag din kasi din siya ng kasiyahan, di ba? Correct. Kumbaga sa atin kahit maglakad lang papuntang Plaza Nay. Sa amin okay lang maglakad from Medisyon. Kayo rin, 'di ba? Kasi malapit na rin kayo halos. pag nagsisimbang gabi sa madaling araw, naglalakad lang kami. Yung 24 hours na may lugaw, agutuhan doon sa bayan, talagang dadayuhin namin 'yan. Kami magpipinsan. Bingka, puto bongbong. Oo. Tapos ang saya-saya lang. Inaabangan kapag Pasko, bibingka at puto bongbong. Yun talaga eh. Puto bongbong. Yung bibingka at puto bongbong na tapos paparisan mo ng tsaa na may salabat lang. May pandan ba yun? Pandan? Walang asukal Ay grabe, para akong nostalgic talaga. Yung kada hiwa ko sa puto bongbong, naluluha-luha pa ako nung nagbabakasyon ako diyan. Ano ba yung tsaa na yun? Lipton lang yun eh. Lipton lang. Lipton lang ba yun? Lipton lang. Kasi hindi tayo bihasa sa sa tsaa eh. Before, no? Tapos na may pandan. Nation tayo eh. Yeah. So, sa atin kasi ang tsaa is salabat natin tawagin eh. Pero yun kasi may pandan eh. Kasi di ba yung tita ko nagluluto ng bibingka? Which is famous nga. Hanggang ngayon, di ba? Ano ba yun? All year round? All year round yun? All year round na nga siya. Hindi na sila hindi tuwing Pasko lang dati. Ayun, sikat na sikat si tita hanggang ngayon. Ang dami nga nag-feature sa kanya eh. Tuwa siya kasi mabilis, ang daming dumadayo talaga. Minsan, ang bilis nung ubos yung kanilang paninda. After yung na-feature sila sa sa yung vlog. Ayun. Kaya natutuwa naman yung tita ko. Dapat alam mo sana ang Imus ba merong parang department for culture cultural ethos chorba na parang tourism. Okay, I guess meron kasi nakikita ko sa Facebook page nila, meron talaga. O talagang i-boost pa nila uli yung mga lantern parade na yan, yung mga pa-contest na yan sa mga ibalik sana nila. No? Para doon sa mga kabataan ngayon na magkaroon sila ng magandang memory na Ayun ang kapag parang umedad yan. sa may plaza, yung mga pagkain. Doon lang nakakonsentrate. Yun yung lagi lang nila, taon-taon doon lang sa may plaza. May iba-ibang tinda. Kasi kung sa kada barangay, may ganyang mga pa-event, sana maiiwasan ng mga kabataan ng, may mapunta sa kung magsugal, magdroga. Unlike kung bawat area sa barangay, meron sanang area na merong celebration, may pagtatanghal ng kada barangay. Sana, iddirect tuloy yung mga bata na imbes kayo magdroga, manood kayo. Diba? Kumain kayo dito. And at the same time, may napopromote na business. Sa barangay namin, may mga Christmas party. Parang may parang mini Paskuhan. Hindi. Parang one time lang na Christmas party. Parang lahat ng mga barangay. Kasi kung sa Imus lang. Okay pa rin. Paano kung taga Malagasan ka? Hindi, sa barangay layo. namin. Paano kung wala ka sasakyan? Hindi. Diba? Para sa mga Dadayo residente ka pa ng ng barangay Imus. namin. Yun. Yun yung Christmas party ng barangay. Kasi may mga raffle, may mga games. Dati doon sa amin ginaganap yun, yung hindi pa yung daanan, di ba? Yung parang rough road pa siya. Tatayo ng stage. Doon lagi. Ngayon kasi na siya, lampasan na siya. Dahil may stage doon, si Lolo may stage doon sa bahay. Kaya yung ginagawa nila ng stage, kaya doon nila ginaganap dati sa amin. Ngayon, di ba, na siya? Commercial na. May daan na talaga, kaya hindi na. Ngayon, sa mga subdivision na lang nila ginagamit. Sa mga basketball court, ganyan. But siya, may mga parapol. Each family, may isang representative. Parang bibigyan ka ng coupon, tapos i-draw. Ayun, mga bigas, electric fan, syempre, hindi nawawala. Mga kettle, gas stove, ganyan. Yun normally. Ang mga major prize, mga washing machine, TV, ganyan. Nung hindi pa ako nagtatrabaho at hindi pa ako nag-abroad, nagtinda ako doon sa, di ba may pwesto yung isa sa tito namin sa palengke sa Imus. May grocery sila, ng mga gulay talaga. Gulay, tsaka naranasan ko yan ilang beses kapag magpapasko bagong taon. Alas 2 pa lang, duty na kami sa palengke kasi nga sobrang dami ng tao. Sobrang siksikan dahil nga Mamimili, handaan.
Oo, ramdam na ramdam ko yung yung spirito talaga ng nung Christmas rush. Sikat yan. Tapos naalala ko pa nun loko yung tito ko kasi nagtitinda syempre may foil din kami. May nagtanong ng foil, sabi, kuya, magkano foil nyo? May foil ba kayo? Sabi ng tito ko, sige, meron kami to, ano ba, pang tropa o pang pamilya? Tapos, nagtawanan sila. Sabi ko, tito, ba't siya tumawa? And explain niya sa akin, kumbaga pala may kinalaman, okay, foil. Yun lang yung mga Depende sa naalala purpose. ko. Oo, yun pala ibig sabihin nun. Sabi ko, ang tao talaga pag Pasko lalabas at lalabas ang pera kahit kahit walang pera basta mairaos lang ang magsama-sama lang ang pamilya. Kahit ako ay wala sa Pilipinas, pero kapag ako dinampian ng hanging amihan, yan yung malamig na hangin na bigla na lang isasampal sa pagmumukha mo na biglang magpa-flashback, sobrang bilis. Naalala ko yung panahon na to sa Pilipinas. Na by this time, nagluluto kami ng ganito, amoy bibingka, amoy kalamay ng nanay. Alam mo yung amoy ng yung nilalagay na latek. Paborito ko yung ginagawa ng nanay. So somehow, parang alam mo yung biglang masarap na masakit. Oo, masarap na masakit. Na salamat sa hangin na to na nakatatak na siya. Na eto na to. Mamatay ako't mabuhay. Eto yung magiging alala ng eto nung lamig ng amihan na to. Masakit kasi kumbaga parang hanggang kailan ako naandito na meron akong bayan na may ganitong kasaya kapag may ganitong okasyon. Panahon. Oo. Na kahit hindi kami nagse-celebrate, pero just the fact na makita ko yung kilos ng mga bawat tao na kagampanan na kumbaga. Abala na kumbaga. Busy. Aligaga ng tao lahat eh. They look forward sa pagsasalo-salo, sa pagkita-kita. Yung simpleng pagsasalo-salo lang, kahit wala mang Thanksgiving sa Pilipinas. In a way, ang pagkikita-kita natin every year na magkakapamilya, it's a testament na we are thankful na kahit hindi ganun kabongga yung naging year sa atin, is magkakasama tayo. Meron mang kulang. The fact na kumakain tayo sa hapagkainan ng sabay-sabay, it's a big grace na. Naalala ko, sa amin talaga, bago matapos ang isang taon, lagi kami yung may panata kami tinatawag. Kumbaga parang mananalangin kami. As in, ang haba niyan. Para ipagpasalamat, ipanalangin lahat ng biyaya at saka yung mga darating pa. Yung the fact na magkakasama kayo, kakain kayo, tapos ipagpapasalamat nyo kung ano yung mga na-achieve niyo, mga binigay sa inyo nung taon na yon. So, tatapusin mo at uumpisahan mo. Tatapusin mo ang taon na yon at uumpisahan mo ang bagong taon yun sa pagpapasalamat. Bibingka at puto bongbong, ano yung naiko-connect nyo lagi sa Pasko? Sa holiday? Queso de bola. Queso de bola, correct. Kinakain nyo ba yun? Paskuhan talaga dyan eh. Ako, ham. Ham. Na ang mahal na ngayon. Oy, speaking, may queso de bola na sabi ko, ba't gusto to sa mga handaan? Hindi naman masarap. Ang tigas tapos may Pait. may aftertaste, di ba? May wax. Hindi ko gusto May queso wax. de bola. Oo, yun pa. Di sana even cheese na lang. Okay pa ako doon. Hindi naman masarap eh. Kasi Bilog lang. Ngayon, Bilog lang. Sabi ko, waste of money. Okay siya na alternative ng parmesan. Oo, yung si Farmer Sanchez. Kilala mo yun? Oo nga, no. May nakita akong kastanyas dito, bumili ako. Hindi ko alam paano lutuin. Kasi gusto ko lang maamoy. Niluluto? Ang tagal ka, di ba lutuin nun? Dapat may bato na yung umiikot. Sa bato! Mainit na. Bato. Bato ba yung buhangin? Paano wala akong... Sa air fryer. Pwede ba yun sa air fryer? Maamoy ko lang. Alam mo, yan ang gusto kong alamin kasi may mga puno dito ng chestnut. Oh, chestnut roasted in an open fire. Paano ko siya gagawin? Sabay nakakanta lang ganon? Hindi kasi sinabi ko yung kay Jen, sabi ko, alam mo, may nakita akong puno, naglalakad, may nakita akong puno ng chestnut. Kasi naglalaglag eh. Isip ko, paano niluluto? Paano? Kasi sabi niya, kaya nga. mahirap yun kasi ano yun eh, di ba? Nakalagay yun sa malaking ganyan, tapos may bato nga. Hawa. Oo. Yun, so hindi ko alam. Sayang naman. Paano There must be a way, Dada. There must be a way. Alangan naman Tutulutin ko doon na lang talaga niluluto yan. Oo. As Maigigil nga. Katulad ng mani, di ba? Nilalaga. ang daming puno ng chestnut dito. Kapag pangit siya buksan, dapat yung naiaalog. Kasi buo siya eh, hindi nakadikit. Dapat umaalog. Kasi pag hindi umaalog yan, pag binuksan mo, iwan yung laman sa loob. Nasa na tayo, Christmas party na, nung nasa trabaho na. Siyempre, nasa corporate ka. Kami kasi,
malayo pa lang, naghahanap pa na ng venue kung saan ang Christmas party. Ah. Na kami August pa lang. Yung grupo-grupo na production number. May may contest kayo, pagandahan ng production number. Bilang bida-bida ako. So, syempre, kailangan maganda yung production, pang convocation. Tapos bukod pa dyan, syempre may grupo kami sa office. Meron kaming barkadahan sa office. Gagawin namin, dahil bida-bida kami lalo, bukod sa mga pa-contest, dahil hindi na kami magkakagrupo sa contest, gagawa kami ng number namin. Ang ginagawa namin sa office, dahil hindi naman ganun kalaki yung opisina namin at that time. Bilang organizer, gagawin ko, kung ilan yung number of employees, yun yung number ng paraffol para lahat may uwi. Whether maliit yan or malaki. So, kahit may sandok lang yan. Kapag lahat at least. Lahat may prize. Lahat may prize. At least umuwing happy. Sa amin naman, kasi although konti lang din naman yung empleyado namin, normally sa office lang ginaganap, sa third floor, kasi bakante yun. Tapos, kasama yung family. So, yun yung time na namimit namin yung mga pamilya nila, yung mga anak, ganyan. Tapos, syempre, may mga games din. Nakakatuwa. Kasi, kasama yung family, yung mga bata. Tapos, unti-unti, yearly nakikita mo, nagbabago, ano na rin sila, nagmamature, hanggang sa mga naging binata at ano na. Tapos, iyon, syempre, may mga team, kung ano yung dapat susuot, di ba? Green or red. Yung costume. Oo. Kasi may mga team pagandahan. Minsan kayo sa mga family, kung bawa kayo, best in costume kayong family nyo, pare-pareho kayo, uniform, ganyan. So, nag-effort din naman. Yung mga kada family. Nakikipag-coordinate. So, pag mga gano'n. Noong that time, ang swerte ko sa raffle. Nakapag-uwi ako ng sofa bed. Pag sofa bed ako, microwave oven, TV. Wow. Maswerte ako that time sa raffle. Yung sa raffle na yan, nanalo din ako ng major prize dito sa Singapore. Ano yung napanood mo? 2,000 SGD na. Singapore? Travel voucher. Magkano sa peso na? Voucher. Magkano yung sa peso? 43. Times mo 43. 2,000 times 43. 86,000? So, saan mo ni-spend? Pauwi-uwi? Nagpunta ako ng Australia. Yung okay. Yung ticket doon. Tapos, sa'yo? meron din nagpunta ng Malaysia. ng hotel. Kasi kasi maraming, tapos sila Ria, tsaka si Emma, nagamit din yun, nag-Universal kami, nag-Legoland, na ticket. Oo, kasi free siya, pwede mo siyang i-convert, basta travel voucher kasi magamitin mo travel, pwedeng air ticket, pwedeng hotel, tapos yun yung mga attraction. So yun, nagamit ko yun, nagpunta dito sila Ria, sila Emma, nag-Universal kami yun, nag-Legoland. Marami na kinabang noon. Sayang naman, marami pa sanang kinabang. Dahil nga sa ibang bansa tayo, pinag-uusapan namin ni Dada kanina, in comparison sa ano na ba dapat ang ginagawa ngayon kung nasa Pilipinas tayo, kumpara dito sa kung nasa kaming bansa. So, una sa isang talagang naging homesick ko dito, nung, halimbawa, yung mga season na ganyan, kahit hindi kami Katoliko, syempre, damay kami dyan, ramdam na, nasa paligid ko, tropa ko, lahat nag-ano ng Pasko, hihilahin ako. Yun ang totally nawala rito. Nung bago-bago ako dito, sobrang na-homesick ako dyan. Siyempre, kayo nagsasend pa ng picture na lagi kayo nalabas, nakain, may paano, ulit kayo, napaka-sensitive nyo. Lalo isa dyan ang tatag pa. Pero ngayon, daig pa ng Dubai ang ibang bansa. Kasi lahat ng mall dito halos sineselebrate na ang Christmas. Ang lalaki ng Christmas tree. Yeah. Even yung isang mall doon, yung promenade nila, dedicated lang para sa mga Christmas tree, bazaar, kung ano-ano na may kinalaman sa Pasko. At saka yung expo, yung naalala nyo may expo rito, yung expo na yon nilagyan na ng malalaking Christmas tree, may mga sleigh pa, may mga may kain din, mga booth, at merong snow na fake, na talaga, ganun ka-OA. And then yung Suk Madinat, yun yung kasama nakikita yung talagang original na land, na parang ng symbol ng Dubai, yung parang first nila, bukod sa Burj Khalifa, yung Hotel 7 Star, yung area nun,
punong-puno rin ng puro Christmas talaga. Ganong katindi, ganong ka-OA. So, nung in-embrace nila ang Pasko dito, ay talagang tinodo nila ang Christmas. Ganong katindi. So, Arab is everywhere Muslim, everywhere we look talaga, isipin mo talagang, well celebrated ang Christmas dito. Dahil nga sa influx ng mga ibang lahi na rin. At saka yung sabi nga namin, yung night market dito dati, isa lang, ngayon 7. Isipin mo, 7. And, nahahawa na rin yung mga ibang lahi. Meron na silang night market na rin, na expat edition, parang European edition. Mas high-end ang mga tinda. Pero I mean, the fact na meron kang pupuntahan dahil malamig, yung mag-iipon-ipon ng tao, kakain, kwentuhan, maliwanag, may nagpe-perform. Kaya dito sa Riga, harap at likod, merong night market. Makikita mo ang tao kung dati naliliyo ka ng kalalakad ng mga tao. Mas lalo ngayon, nasa labas lahat ng tao. Even dito sa baba, kahapon, narinig ko may kumakanta ng nangangaroling, yung mga nagpa-flyers. Ang saya-saya. Nakakatuwa. At lahat ng paninda rito, meron silang mga Christmas decorations, garland, may Christmas, Christmas lights, sawa ka. Si Santa Claus, sawa ka. Gusto mo nakaupo, nakatayo, may turotot, na dance. Ay, lahat. So, yun. Which, I'm happy to see. Not so happy to see. Hindi, okay na rin. Masaya naman talaga kung gano'n yung paligid mo, yung Christmas spirit, di ba? Madadala't madadala ka. Masaya. Lalo ni may mga pailaw, ganyan, Christmas light, di ba? Pag may nakita ka lang Dito Lalo sa naman, Singapore. inano din nila, kasi yung mga mall, lalo na sa Orchard Road, pabonggahan din ng decoration yung mga mall. Para may konti sila. So, kada, merong mga decor yung labas ng kanilang mga mall. Which is maganda rin sa mga turista kasi magpapapicture ka din eh. Ang gaganda ng mga decor na kanya-kanya sila bonggahan. Which is nakakatuwa. Kasi nakakadagdag talaga ng ramdam na ramdam mo yung Pasko. Although sa kanila dito, late na lang nila sineselebrate, di ba? Parang, yun, pag, hindi katulad sa atin talaga, pag September 1, makakarinig ka na ng Christmas song. Kaya Yes. nagtataka sila, bakit ang aga-aga mag-celebrate sa Pilipinas ng Christmas? Talaga, Burr month, pag-start ng September. Ano na yan? Maririnig mo sa mga mall natin na ang kanta ng Christmas. Although dito, yun nga. Pero, yung sa celebration, hindi yung mismong araw ng Pasko, iba. Kasi parang normal days lang sa kanila. Kasi sa atin May pasok, talaga, di ba? half day naman ng 24. Sa amin dito may pasok. Half day. Ayun, Pero so parang 25, holiday. yung mga ibang mga employer, pag halimbawa alam na Christian ka, sige, wag ka nang pumasok anya. Sila rin nagsasabi na, Pasko ninyo, wag kang pumasok, okay lang. So Naiintindihan. hindi holiday ang Christmas dyan sa inyo? Hindi. Hindi. Buti nga, Nay, yung January 1, ginawa ng holiday dito. Kasi dati wala rin eh. Hindi rin So, siya. oo. So, ganun din. Nung 31, holiday, half day lang din dito. Tapos once in a Pero kasi nga, mas major sa kanila, ang Chinese New Year. Yun yung mas pinapahalagahan nila dito. Yes. Although sineselebrate din yung Christmas, pero hindi ganun kabongga. So, after nitong Christmas, for sure. Kasi ang Chinese New Year ngayon, end of ng January eh. Ang lapit na. So, yun yung pinapahalagahan nila. Kaya kung mag-Christmas dito, wala. Ordinary lang. Just an ordinary day. Hindi siya ganun Kasi naranasan ko siya noong pandemic, di ba? Kasi umuwi kami hindi ka makakauwi noon. Parang 2 years, 2020 at saka 2021. 2 years na nandito ako nag-Christmas. Wala. Nakakalungkot kasi after mo magsimba, wala na. Unless yun, magkakasama kayo ng housemate mo sa bahay, kayo na magse-celebrate. Kayo na lang Pero yung sabihin mong mamimiss mo syempre yung mga kamag-anak mo, yung nagpupunta sa inyo, nagbabahay-bahay, yung mga ninang, namamas ko po, walang ganon. So, yun lang ang nakakamiss. Kahit na sabihin mong masaya kasi, di ba yung mga bata, pag binigyan mo ng mga gifts, Yeah. iba yung saya nila. Sa New Zealand kasi, hindi ganun celebrated masyado ang Christmas. Kasi sabi ko nga, parang mas ramdam pa nga nito yung Pasko kapag yung the next day, 26 yung holiday. Boxing Day ang tawag. Yun yung Oh, holiday din. So 25, 26 holiday. 26 yung mostly sineselebrate nila, parang Boxing Day.
Nung una sabi namin, ano yung Boxing Day? Ano yun? May nanalo ba? Nag-champion ba sila sa boxing or something? Hindi pala. Parang tradition siya ng parang sa UK, sa Australia, I think Canada rin yata. Boxing, parang nagbabox ka ng something and you have to give it to someone who is really in need. Yung parang ganun. So that's why they call it Boxing Day. Pero dito, ang nakita ko malaking difference talaga. Dahil sa atin talaga, pag Christmas, bongga kung bongga. Dito, as modest as they can, yun ang ginagawa nila kahit sa mga shops. Sa kanila, okay, may Christmas tree ng konti, may konting ornaments, may mga ganyan. Okay na yun. For the spirit of Christmas. Yes. Pero sa atin, di ba, Hindi kailangan e-effortan. Oo, kailangan mapansin ka. Dito hindi masyado. And I think may mga event naman. Like yung pinuntahan namin last week, di ba, merong Christmas parade, mga ganyan. That's why talagang pinupuntahan namin. Kasi para hindi naman ma-miss ni Isabella na malungkot Yung pa rin spirit Pasko. ng Christmas. Hindi pala masaya pag Pasko. So dapat, kaya lagi niya naiisip na kapag malapit na yung Christmas, may Christmas parade, may mga events, pero you have to go there. Hindi nga yung katulad sa atin, na sa atin palang ramdam na ramdam mo na. May mga reunions din naman, I think. Pero syempre, again, hindi katulad din sa atin na pamilya mo talaga yung kasama mo. Dito, pwede may mga reunion, mga kasama mo, mga possible, siguro mga kaibigan mo na rin, naging kaibigan mo na rito, or kasama mo sa trabaho, but not the usual. Hindi lagi. Kaya sabi ko kanina, kapag Pasko dito, ang usual na puntahan lang ng mga tao sa park, picnic. Ganun lang. Ganun ganun ka simple. Hindi masyadong Simple. simple lang din talaga. Para doon sa mga kababayan natin na wala sa Pilipinas at gaya namin na namimiss niyo yung mga routine, tsaka yung mga nakaugilan na yung mga pagsisibang gabi, lalo yung mga close family, talaga, yung occasions, gaya ng mga Pasko. Nararamdaman po namin ang nararamdaman ninyo bilang kayo mga OFW na rin. Pero, kumbaga kahit man wala ang mga pamilya natin sa tabi natin, pwede pa rin naman kayong magdiwang. Ang importante naman in the spirit talaga magkakasama kayo. And yung sa mga kababayan naman natin na nasa Pilipinas at kayo may mga kamag-anak na hindi nyo kasama, lagi nyo silang kamustahin at saka i-video call man lang kasi hindi nyo alam yung emptiness na nararamdaman yan. Every moment na maaalala niya na ganitong, lalo tong December na, papalapit ang Pasko ng mga Kristiyano, mas masakit para sa kanila yan na malayo sa pamilya nila. So, alalahanin natin sila. And, lagi tayong magdadasal na sana sa susunod na mga okasyon na gaya ng Pasko na nila, makasama na kayo. Magkakasama na kayong kakain sa Noche Buena ninyo o mapa New Year's, sa lubong, magkakasama na kayo sa pagkainan. Pero for the meantime, habang kayo may mga kamag-anak na malalayo, ipagdasal natin sila. And of course, yung mga follower namin at saka yung mga sumusuporta sa amin, salamat at sana maging masaya ang bawat isa sa pagtatapos ng taon at sa darating na season na to na holiday. And so, we say thank you for joining us on this episode. And mag-ingat po tayo lahat. Good night sa inyong lahat at sa aming mga tagapakinig at mga followers. We will see you again next episode. And we say thank you and good night. God bless. I cannot say Merry Christmas. Mag-Merry Christmas kayo. Kami na lang. Merry Christmas, guys. Merry Christmas, everyone. Sa mga new followers namin sa everyone. Merry Christmas. Merry Christmas! And a blessed New Year. Happy holidays! Yes, happy holidays. Happy holidays. Happy holidays. Enjoy. Bye-bye!